Hi everyone. So eto na ulit tayo sa part 2, 'di ba? So guys, kasi masyado na mahaba kapag dinugtong ko pa ng dire-diretso guys yung ating video. So medyo nilayo ko kayo ng very light kaya naglagay lang tayo ng panglayo dun sa ating DJI. So yun guys nga yun nangyari kung bakit tayo naging registered teacher sa New Zealand and at the same time naging registered teacher tayo sa Queensland. So it's a long story guys, ano? So, nung naging registered teacher ako guys sa Queensland, napakahaba guys yung naging proseso kung paano ako nagkaroon ng work ngayon guys. So, this is the hard slap. Yan guys, talaga. Ito na yon. So, makinig kayo mabuti. So, ito na exciting part. Ito na yung medyo nakakatawa na part guys ng kwento, no? So, hindi ibig sabihin guys na para tumatawa lang ako yung parang naging madali yung proseso namin. Guys, hindi. Hindi siya naging madali, swear. Sobrang stress. Sobrang daming inubos. Sobrang frustrated na kami. Ano ba? Anong way ba? Ayan guys, kasi alam nyo, ang nakaka-stress pa sa part namin nung nag-aayos kami ng papel sa lahat ng journey namin na yun guys, is parang every month, naghihigpit, nag-iiba yung sitwasyon dito guys. Australia, nag-iiba. So, humihigpit. Guys, ganon. So, sobra kami na stress nung time na yun. And then, guys, nung naging Queensland registered teacher na ako guys, syempre nag-apply ng trabaho sa Inday. So, sobrang dami ko in-applyan. Napakadami ko din guys naging interview. Yung guys, interview na yun, nag-apply ako sa SEEK, sa Indeed. Konti lang sa Indeed pero mostly sa SEEK. Tapos, nung time na nasa part na ako ng pag-a-apply guys, ngayong 2026 ng work, is marami na ako na pagtatanungan. Unlike nung 2023, 24, 25, wala akong masyado guys na papagtanungan. Lalo na yung part na nag-ayos ako ng mutual recognition. Guys, nung time na inayos ko yun, halos wala akong nababalitaan na gumagawa ng ganung proseso, which is, nung time na na-discover ko siya, parang sobrang ancient na yun. Nung time na na-discover ko siya, sobrang lucky ko kasi guys, parang sa tingin ko guys kami yung mga unang time na ganun yung ginawa guys. Kasi ngayong 2026, marami nang gumagawa ng pathway na yun, which is sobrang helpful, lalo na sa mga teachers na medyo hirap talagang maano yung English result. Kasi guys, yun yung nagiging hindrance. Yun yung nagpapatagal ng proseso, yun yung natin ng papel. So yun guys, yung based lang na naman guys, experience ko to guys. So yeah, makinig kay Charis. Ayan. So yun na nga guys. So dahil naging registered teacher na tayo sa Queensland, syempre nag-apply tayo ng work guys. Ang tagal kong naghintay ng interview, ang tagal ko nag-apply. Siguro may 1 year yun na talagang hinihintay ko na magkaroon ako ng working visa bilang teacher. Ayan, so sa sobrang dami ko guys in-applyan. Napakadami ko din guys rejections. As in talagang sobrang dami. Kasi kasama sa buhay yan talagang araw-araw. Ang alam nyo guys, nung time na nag-apply ako, hindi na messenger, hindi na Facebook yung una ko nang binubuklat. Ang una kong binubuklat, email. Yan. Kasi guys, pagka nag-apply ka ng Australia na job or sa akin sa teacher, merong CV, meron pang cover letter. CV para siyang resume, parang ganun siya guys. Tapos may cover letter pa na specifically gagawin mo para sa school na ina-applyan mo. So ilang school lang ina-applyan ko kada araw, kada gabi, after kong maka-away from work. Pagkatulog na si Luris or kapag may time ako guys, apply lang ako ng apply. And then later on guys, nag-apply ako sa Smart Jobs dito sa Queensland. So guys, ang ina-applyan ko lang simula nung naging registered teacher ako ng Australia ay Queensland lang. Kasi yun lang yung lugar or state na pwede ako magturo na dun lang ako registered. So ganun yung guys, hindi gaya sa Philippines na once na makapasa ka ng board exam, buong Pilipinas pwede ka na magturo. Guys, dito hindi. Bawat state, iba-iba sila ng ruling. So nung time na yun guys, sa Queensland lang talaga ako nag-a-apply. And then napakadaming rejection, sabi ko nga sa inyo, tapos sobrang contest
ng interview. And then, sobrang, alam mo talagang gigisahin ka. Kasi talagang pipigain ka ng bonggang-bongga. Marami din namang interview na chill lang, ganon. So, ganon guys yung naging proseso. And then, sabi ko, ilang taon na ako guys. Tapos hanggang ngayon wala pang nag-aano sa akin ng school. So, nafo-frustrate ako, natatakot ako na baka pumalo na yung age ko sa yung time na hindi na ako pwedeng maging student. 'Di ba? So, sobrang nafo-frustrate na si ate that time. Kasi sabi ko paano na ilang taon na ako guys. So, yung age ko medyo delikado na siya for student visa. Sa case ko ha, sa feeling ko, sa tansya ko, ako to, yun yung tingin ko guys. Ilan taon na ako? 32 na ako guys. Kaya sabi ko, pagka hindi ko pa na-push yung student visa ko for masters, ganyan, medyo 50-50 na tayo guys na ma-push kasi medyo may edad na tayo. So yun yung nagiging agony, sobrang stress ko niyan guys. And then guys, nung time na yun guys, nag-apply ako ng AITSL. So AITSL is different yan guys. So once na registered teacher ka na ng Queensland, so pwede mo na siyang ipa-assess guys. Pwede na kayong magpasa yung mga documents mo dahil yun nga. Kasi guys, ano yung term nila? Parang yung kinadali, ayon. Ano ba? Yung kinadali guys, kasi nung pag-ayos ko ng papel is, yung working experience ko is naka-align siya. So, nung graduate ako noong 2014, tapos ako ng bachelor, nagturo ako sa Montessori. So, primary yun guys. Bachelor in Elementary Education. So, primary yun guys. Tapos, later on, nagpa-rank ako sa DepEd. Primary din yun. So, naka-align siya guys. Ganun kasi kadali. Pagka naka-align yung working experience mo sa tinapos mo, tsaka walang lapse. Yung talagang pagka-graduate mo, nag-work ka kagad. Kasi ganun guys yung nangyari sa akin. So, right after graduation, may work na ako. Yun yung sa private school that time. So, wala, as in dikit talaga siya. Na hindi pa ako nakaka-graduate, nag-apply na ako ng work. Ganyan guys. And then, nung time na yun guys, sobrang na-stress na ako kasi sabi ko, ano nang gagawin natin, ganyan. Tapos, ang ginawa ko guys, dahil kompleto na yung papers ko, pina-assess ko guys yung documents ko sa AITSL, which is the institute or parang ano nila dito guys na humahawak para mag-assess skill assessment guys. Yun yung term. Parang lumulutang na ako. Wait, anong oras na ba? It's already 12:29. Nagpa-skills assessment ako guys. AITSL. So, another bayad na naman. Girl, kada galaw may bayad. Kada ayos may bayad. So, yun guys. So, nagpa-skills assessment ako. And then, nung lumabas na skills assessment, pwede mo na siyang ipasa for EOI. So, nandun na tayo sa part na yun, sa pag-aayos na ng visa, guys, no? So, guys, ka-clarify ko lang din sa inyo, guys. Yun nga, hindi ako migration agent, hindi ako migration lawyer. Ito lang yung experience ko. Ito ko, yun lang. I'm just sharing because sharing is caring. Girl, marami na rin ako na help dito sa way na to. And, yun nga, guys, nung napa-assess ko na lahat ng documents ko, yung mga tinapos ko, lahat ng credentials ko sa AITSL, pwede ko na siyang ipasa guys sa pag-aayos ng visa para maging resident dito guys, Australia. So, meron mga visa na pagpipilian, which is the 189, 190, and 491. So, yung tatlo lang na yun guys, yung visa na choices na pinagpipilian ng mga gustong magkaroon ng visa for permanent resident dito guys sa Australia. So yun guys. So nung time na yun, nagpasa ako ng EOI. That's 2026 guys. And then nag-PTE exam din si dad kasi requirement ang PTE exam for EOI. And take note guys, kailangan yung sa part ko guys sa EOI is ako yung main applicant.
And then, kasama ko sa application ko na yon si Daddy tsaka si Loris. And then guys, yung EOI na yun guys is ilalagay mo doon bago ka magkaroon ng EOI or gumawa ng EOI, kailangan meron kang skills assessment kasi yun yung pinaka-requirement na ipapa-assess mo yung tinapos mo sa Australia. Kung pasok sa banga yung tinapos mo, yun yung sa amin ng mga primary teacher, which is AITSL. So yun guys, so nagpa-assess ako doon. Tapos lumabas yung AITSL ko guys. Nung lumabas yon that night, gumawa agad ako ng EOI. So may account yun sa website ng Australia, which is yun sa immigration, ganyan sa IMI something. So you have to check it yourself. You do your research para hindi ho kayo magkamali kasi mahirap guys magkamali sa part na yon kasi details yon. So kailangan kompleto at saka dapat walang mali kasi pagka may mali sa documents nyo, problema yon. So yun guys. So nung time na yun guys, ang dami ko ring ina-applyan na mga schools ganyan na puro no, ganyan. Tapos sabi ko, paano na ganyan? So ang ginawa namin backup plan is mag-student visa kasi sa haba ng proseso since 2023 and then 2026, nagpasa na ako ng EOI, tapos ang daming state na magsasara, tapos ilang taon na ako. So sobrang na-stress na kami. Alam nyo yun. Sa mga nag-aayos ng papel dyan, I feel you guys, I feel you. Natatawa ko ngayon, pero nung nasa time na yun guys, sobrang stress kami. Sobra as in. And then, sabi namin bakit ang tagal, ganyan, bakit hindi pa kami na-invite, ganyan. Tapos sabi ko, what if gawin namin backup plan yung student visa? So guys, ang galing kasi merong school na tumanggap ng papel ko. As in, lahat ng papel ko guys, tinanggap niya. Tandang-tanda ako yan guys, sobra. Girl, sobra. Talaga ba mag-student visa na ako? Girl, masters yung aralin ko sa Melbourne. Mag-aaral ako doon. So sabi ng agency, okay na, may binigay ng papel yung school, magbabayad na kami ng tuition fee. Nung time na yun guys, inaabatan ko yung sa Queensland kung kailan magbubukas ang ROI. Kasi kailangan mo guys mag-file ng ROI. Sa amin kasi na primary teachers, ang available lamang na visa para sa amin offshore is 190. Tsaka 491, which is the regional visa. Nung time na yun guys, ako lang nag-aasikaso ng papel ko. Girl, wala kaming agent. Wala. Lahat yon DIY. Tapos nagtatanong lang ako sa sister-in-law ko kung paano yun sa application ng visa. Tinatanong ko kasi siya lang din nag-asikaso ng visa nila, as in DIY siya lahat. Then doon, ginaid niya ako para hindi magkamali. Kasi mahirap magkamali. Kailangan nakalapag lahat sa'yo ng documents, ng papel nyo once na umupo ka para magsagot ng EOI tsaka ng ROI. Yun guys. So nung time na nakita ko na, uy, bukas ng ROI ng Queensland. Bakit Queensland? Una sa lahat guys, dito ako registered teacher. Kaya nagpasa ako ng ROI sa Queensland. Pero nagpasa din naman ako sa ibang state. Pero alam ko na mahigpit yung laban sa ibang state. Kasi guys, makikita mo kailan yung points nyo eh. So may points yun. May points siya. So sa case namin guys, napansin ko na case lang namin to ha. Sobrang sakto lang ng points namin. Hindi siya sobrang taas. Hindi siya sobrang competitive. Una sa lahat, mataas yung points mo kapag mataas yung English mo, English score mo. Mataas yung points mo kapag nakatapos ka sa Australia or may tinapos kang degree, nakapag-aral ka sa ibang bansa, something na ganon. So yung points namin isakto lang. Tapos nakikita ko sa lahat ng mga posts, sa lahat ng sinasabi ng mga migration lawyer, syempre nanonood tayo niyan no? Na yung primary teacher, medyo, alam mo yun, although in need ng teacher talaga ang Australia. At yung case namin guys is, sabi ko primary teacher, tapos ang kalaban mo, yung, alam mo yun, tapos yung points mo, ito siya, sakto lang guys, pero mas mataas yung points. Yun. Kaya sabi ko,
o paano na ang laban. Pero nung nagbukas ng ROI ang Queensland guys, nagpasa ako. Nung gabi na nabasa ko, nabukas na sila, girl, pasa agad si Inday na, hey, 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 I'm ready, ganon. So, yun guys. So, nagpasa tayo guys ng ROI and then, hintay tayo ng hintay. And then, sabi ko, oh, ano na, ba't hindi pa tayo na-invite? Bakit wala pa din? So, habang naghihintay kami guys, nag-aasikaso ako ng papel for student visa. Kasi sabi ko, yung time na nag-aayos kami for student visa is yung time na naghihintay din kami ng result if mai-invite kami this year for 2026. So, sa nakikita ko, para medyo tagilid kasi yung points, una yung points, tsaka yung mga nag-grant. Kasi usually guys, sa mga teachers, ito experience ko to guys, is na i-invite yung mga teachers, lalo na pagka-skilled guys, yung partner nila. And then, sobrang laki tayo kasi skilled naman si husband. Tsaka, mahaba din yung years of experience niya sa work. Yun guys. Kasi nilalagay din yun guys sa EOI. So, yung sa EOI na part guys, so yeah, you better check talaga guys kung magdi-DIY kayo ng EOI tsaka ng ROI para hindi magkamali. So, yun nga guys. So, sabi ko, sige, push natin yan, student visa for the backup plan. Pero while waiting, kung mag-grant ba kami, alam nyo guys, December, ano kami na invite? December, guys. December 4. Tama ba? Ilagay ko dito kung mali ako. Ayan guys, December 4, I think. Yeah, parang ganun guys. So, December. Guys, na-send ko na yung pambayad ko ng tuition fee. Kasi di ba nga sabi ko sa inyo guys, na-accept tayo sa isang school sa Melbourne. Doon tayo guys mag-aaral. So sabi ko, so nakaplano na kami na ako lang yung mauuna kasi mag-aaral ako, ganyan. Tapos later on, sunod na lang si dad, ganyan. So medyo buo na yung loob namin, ganyan guys. So napadala ko na yung pambayad ng tuition fee sa sister-in-law ko para ibayad sa school. Tapos sabi niya, next day na lang niya ibabayad, ganyan. So, wala namang problema, ganyan. Girl, buti hindi niya na ibayad. Kasi guys, the next day, na-invite kami. Yes, guys, na-invite kami. Na-invite kami, guys, ng Queensland. And then, guys, ang na-invite na, di ba na-invite na kami? Ang visa na i-ano sa amin is yung 491 regional visa. So, yun guys, yung visa na 5 years ang validity, unlimited working rights sa akin, sa husband ko. Para siyang temporary permanent resident kami dito ng Australia. Pero, ang condition, ang pinaka-condition ng visa namin is magstay kami ng 3 years sa regional area. That is why, nasa regional area kami ng Queensland. Yun guys. And then, alam niyo guys, yung hard slap lang sa lahat ng naging process namin is yung time na nag-a-apply ako ng work. Kasi guys, sabi ko nga sa inyo, wala akong international working experience na pagtuturo lahat guys sa Philippines, which is hindi English speaking country, lalo na yung mga estudyante ko, yung working place. And then, ang hard slap lang sa part na yun is ang dami kong in-applyan, ang napakadami. Tapos parang ang sabi sa akin, balik ka na kapag may visa ka. Tapos parang doon ako sobrang nalungkot kasi sobrang napofrustrate ako bakit na-interview naman ako, bakit ayaw, bakit hindi pumapalo, ganon. And then sabi ko, napofrustrate ako nung time na yun. Sabi ko, sige, parang maglalaylo muna ako. Pero nag-apply pa din ako guys. Mas talagang priority nila yung nasa ibang state na, yung nandito na ganyan. Kasi nga, meron silang ceiling na parang kailangan ganito yung salary mo kapag sponsoran ka. Kasi malaking, pagka-offshore kasi guys, malaking gastos para sa employer yon. Hanggang sa nag-apply din ako sa private school, sa mga Catholic school, ganyan. Sa iba-ibang school na talaga name it, talaga in-applyan ko guys lahat.
Hanggang ngayon nga guys, may mga nagno-no na sa akin. Kasi sobrang dami ko guys in-applyan. Sobrang daming rejections na talaga as in. And then, nung time na yun, sabi nga nung kausap ko na mag-apply ka kapag may visa ka na, kasi mostly ng mga schools na gusto is yung may visa na, yung nandito na, yung papunta na, as in yung andito na, as in yung onshore, ganyan. So yun yung laban na talagang mahigpit na laban, na talagang hard slap na ganyan. Sabi ko, oh my gosh. And then, yun na nga guys. And then, nung time na nagka-visa na tayo guys, binalikan ko yun. Sabi ko, hoy, may visa na ako. Mag-a-apply ako uli. Apply lang ng apply, ganyan. And then, so, apply lang tayo ng apply. And then, in a few weeks, tayo ay na-hired. Yan, na-hired tayo ng nasa Pinas na, nang may visa na. Yun guys, kasi ang sabi ko guys sa husband ko na hindi kami aalis ng Philippines nang walang work. It's either ako or siya may work bago kami umalis. So, syempre, hindi naman sa pangano kasi guys, may anak na din kami. Alam mo yan. Alam niyo yan. Kasi, para stable tayo, para alam mo yun, medyo nakatindig tayo ng aalis ng Pinas. So yan guys. So habang nasa Philippines tayo guys, apply lang tayo ng apply, and na-interview ako maraming beses, and then tapos sa isang job ko na to talaga guys, as in talaga lumaban yung papel natin at talagang bet na bet tayo ng school. Yan. So thank you so much sa lahat ng naniwala. Hindi guys, thank you so much talaga sa family na talagang full support guys. Lalong lalo na guys sa husband ko na talagang wala ako guys masabi, as in sobrang all the way yung support niya. Kung pwede ko lang paggawa na rebulto yan guys, pinagawa ko na. But anyway, yun yung naging journey namin. So yun guys. So I hope hindi kayo naguluhan. Parang tsikahan lang to, ng tsikahan sa kanto eh. Na parang chismisan lang. So yun guys, yung visa namin. Ang meron kami is 491 visa, which is, sabi ko nga sa inyo, magstay kami ng 3 years sa regional area. Pero ang valid yung passport namin for 5 years. Pero dapat 3 years nakastay ka sa regional area. And after 3 years, pwede ka na mag-apply ng visa 191, which is the permanent residency. Kasi guys, yung visa namin is temporary. Permanent resident kami for 5 years. So after 3 years na pagstay mo sa regional, pwede ka na mag-apply ng 191 visa, which is yung para sa permanent residency na guys. And then yun lamang, hindi na kami mag-exam uli. Parang siguro medical lang ipapasa namin, tsaka yung katunayan na nandito kami nag-work, nakastay, naninirahan sa regional area. And that's it. And I hope na natulungan ko kayo sa mga information guys. And comment down below kung meron kayong mga katanungan. I know marami yan. And I hope masagot ko din sa comment section. And see you guys on my next video. Bye!